Hello guys, welcome to my Taiwan travel life. So today we are going to Pingxi Lantern Festival at Shifen Pingxi District. Tara guys, samahan niyo ako, tignan natin kung anong meron sa festival na to. First, from Chungli train station to Ruifang train station or Taipei main station. Pwede naman kahit alin sa dalawa guys. Travel time around 1 hour and 20 minutes. At dahil nga marami ding taong gusto pumunta ng festival, sad life tayo guys, nakatayo tayo ngayon, standing ovation muna. And then pagkababa ko ng Ruifang train station, dali-dali ko nang hinanap yung bus station papuntang Pingxi Festival. Free of charge to, wala na siyang bayad, gawa ng binigay na ng government na libre para sa mga turistang gustong manood. Travel time around 50 minutes to 1 hour. Di ka na mahihirapang hanapin yung bus gawa ng may signage na sa labas ng train station. At pagkarating ko sa Pingxi Lantern Festival, naglakad-lakad muna ako para tignan ko ano yung meron sa lugar na yun. At dahil maaga nga yung dating ko, hindi pa kompleto lahat. So naglakad-lakad muna ako at nakakita ko ng longganisa. Pinicturean na nga. Next stop, Shifen Old Street, kung saan pwede ka magpalipad ng lantern. From 300 to 500 NT dollars siya guys. So pwede mo nang isulat lahat ng mga gusto mong isulat dyan, wishes mo, then ibibigay mo dun sa may-ari, ila-line up ka niya, then papaliparin nyo na yung lantern. So napapansin nyo dyan guys, maraming tao, pero hindi ganyan kadaming tao pag walang event. So ngayon maraming tao, kaya kailangan mo pumila. Next, sa night market na tayo kung saan pwede nyo tikman lahat ng mga Chinese food na gusto nyong tikman dyan, pero hindi ko lang alam kung bet nyo yung mga lasa. Nakakita ko ng dalawang British yan, tinakpan nila yung ilong nila gawa na nababawan sila sa amoy ng stinky tofu. Pero normal lang yun. Pwede ka rin magpamasahe dyan guys, ayan o, sa mga matatanda. And then, nagpunta na ako sa entrance ng mas maaga kasi mas marami ng tao mamaya. Mas mahihirapan na pumasok. Kung napapansin nyo, marami na kagad tao kahit napakaaga pa. Kasi naghahanap na sila ng magandang spot na kung saan makukuhanan nila ng maganda yung paglipad ng mga lantern. Dito sa part na to guys, kailangan mo gumamit ng power para makapasok sa loob dahil siksikan na sa gitna kagad. Napansin ko rin dito guys na madami ding Japanese saka Amerikano ang nag-attend ng event na to, which means this is one of the most special event in Taiwan. Guys, marami pang event ang Taiwan na maganda din, pero this one is the most special one for me. At dyan sa gitna, dyan ila-line up lahat ng mga lanterns na i-release mamaya. At sa time na to, malapit na mag-start yung first 300 or 350 na lantern na i-release. Shot on Insta 250 1x2. Hindi na siya 360 guys. 250 na lang siya, gawa ng blurred na sa likod na bawasan. Charis! Hindi ako nakontento sa unang kuha ko guys, kaya inulit ko sa pangalawang beses. Kaya nag-antay ako dun sa pangalawang release. At dito sa pangalawang beses, ito na yung perfect na kuha ko guys. Speechless ako rito, gawa ng napakaganda ang tignan pagmasdan yung mga lanterns habang umaangat pataas. Kaya kung may plan kayo mag-visit ng Taiwan, make sure na sakto sa month ng Lantern Festival. Dahil must try ito sa Taiwan guys, napakaganda talaga. And then after nung pangalawang release, nag-decide na umuwi dahil may curfew pa ako, pero hindi ko in-expect na ganito pala kadaming tao ang babalik na rin. I was stuck for almost an hour and a half dahil ang dami na rin tao ang gustong bumalik. Pero hindi ko in-expect na ganito, sobrang daming tao pala. And while I'm stuck in the middle of nowhere, nasilayan pa namin yung pangatlong release ng mga lanterns. Kaya mas lalo na namang bumagal yung takbo ng mundo ng mga tao na gustong umuwi. At dito na nga sa part na to yung literal na tumigil ang mundo kasi curfew na ako. And sa part na to natisod ako dito guys, pero walang nakapansin. Baka sabihin nila, ay gwapo, kasot, bongers. Gwapo. So ito na nga, nakalabas na ako dun dahil pauwi na ako, nagmamadali na ako umuwi rito dahil 12 midnight ang curfew ko. So dumaan ulit ako dun sa dinaanan ko kanina, pero this time maganda na siyang tignan gawa ng
open na yung mga ilaw. So hanggang dito na lang tong video na to guys. Hindi ko na kinuhanan yung video ng kung gaano kahaba yung pila sa bus station. Gawa ng lobat na yung phone ko at lobat na rin ako sa pagod. See you on my next travel. Bye!